Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. Muli pong nagbabalik ang inyong kaibigan na marami na pong napagdaanan. Kaya pag nabigay po ng payo, siguradong pang malakasan. It's me, your one and only, Payong Kaibigan. And on today's video mga kapersa, pag-uusapan po natin ay balitang IATF. Kasi alam naman po natin, it's all over the news, yung Omicron variant na yan. Di ba? Marami pong bansa ang nag-shutdown ng kanilang borders by imposing travel ban. Pero dyan po sa Pilipinas, hindi lamang po sila nag-impose or nagtaas po ng travel ban. They have changed, di ba, yung testing and quarantine protocols para po sa ating mga international arriving passengers. Ang hindi lamang po magandang balita dito, maapektuhan po yung mga kababayan nating Pilipino, OFW man or hindi, na manggagaling po sa green list countries. Kasi all the while, ang pagkakaalam po natin ay wala na pong quarantine. Wala na pong facility-based quarantine pag galing ka po sa green list countries. Pag ikaw pa ay fully vaccinated at may dala pong negative PCR test result taken 72 hours before your departure. Pero ang balita guys, based sa bagong IATF resolution, ipaparehas na lamang po ngayon, di ba, yung testing and quarantine protocol. Yung green at yellow ay magkaparehas na po yan dahil nga po dito sa pag-evolve ng bagong variant ng COVID-19. Okay? At yan po yung ating pag-uusapan all throughout the video ni Payong Kaibigan. So makinig po kayo, especially po yung mga pauwi dyan sa Pilipinas para hindi po kayo magtaka, di ba? Para at least alam nyo po kung ano yung i-expect nyo pagdating po sa Pilipinas. Ito pong protocol ay effective simula po ngayon, November 28 until December 15, 2021. Okay? So based po doon sa bagong IATF resolution, mas dumami po yung mga bansa na sa red list countries. In addition to South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, and Mozambique, the Interagency Task Force approved on Sunday, November 28, the placing of, ito po nadagdag sa red lists, Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium, and Italy. Diba? Sila po ay kasama na po sa red list countries simula today hanggang December 15. At alam naman po natin, pag kayo po ay nasa red list countries, hindi po muna inaalaw. Hindi talaga pinapayagan na makapasok po ng Pilipinas, not unless kayo po ay kasabay doon sa mga government or non-government arranged na repatriation, di ba? Or yung mga bayanihan flights, doon lamang po kayo makakapasok sa Pilipinas pag kayo po ay galing sa red list countries. Okay? The IATF likewise approved the temporary suspension of testing and quarantine protocols for countries or jurisdictions or territories classified as green, effective immediately until December 15, 2021. So ito po yung sinasabi ko po kanina. The testing and quarantine protocols for all inbound international travelers in all ports of entry shall comply with the testing and quarantine protocols for yellow list countries. So, ibig sabihin noon guys, sa madaling salita, parehas na lamang po yung testing and quarantine protocols ng mga biyahero na manggagaling po, either kayo po ay sa green list or sa yellow list. So yung mga taga Middle East dyan, Saudi Arabia to be particular, UAE, Kuwait, Oman, pare-parehas na po yan, di ba? Qatar, Bahrain. Wala na pong parehas na po muna tayo ngayon hanggang December 15. Okay? So, just to refresh our knowledge, ano nga po ba yung protocol sa yellow list? Baka kasi naman nakalimutan nyo na po. Dahil siyempre ang ating mindset nga, wala na pong facility-based quarantine. Ito po makinig para po sa mga manggagaling po sa green at yellow list countries. Ito pa po yung applicable sa atin hanggang December 15, 2021. Ang rule po dito, 3, 5, 7. Ganun lamang po kasimple guys. Madali lamang po siyang tandaan. Una po, yung 3 days. Kayo po ay fully vaccinated. Diba? At may dala po kayong negative PCR test result. So may facility-based quarantine po kayo at ang swab test po ay gagawin sa ika-3 araw. Yan po yung 3. Okay? Pag nirelease na po kayo sa facility-based quarantine, mag-self-isolate na lamang. Self-monitoring na lang po kayo ng symptoms, di ba? Until po
sa 14th day. Okay? Pangalawa naman po, move naman po tayo doon sa mga fully vaccinated pero wala po silang dalang negative PCR. So pagdating nyo po dyan sa Pilipinas, may facility-based quarantine. Dahil wala po kayong dalang negative PCR, sa ika-5 araw po yung inyong swab test. Diba? At pag nilabas po yung result ng negative swab test, itutuloy nyo po sa bahay yung home quarantine hanggang ika-10 araw. Mabilis lamang po yan guys kasi yung pagbibilang po niyaan ay simula po nung pagdating po nyo sa Pilipinas. Okay? So wag nyo pong isipin na ay 10 araw po ulit kami sa bahay. Hindi po ganun yan guys. Ibig sabihin until the 10th day. Pero ang pagbibilang po niyaan ay yung first day considered to be yung day of arrival. Pangatlo, so di ba na-discuss na po natin yung 3, yung 5, yung 7 naman. Ito po ay yung mga unvaccinated, yung mga isa lamang po yung natanggap na bakuna, partially vaccinated, or those po na hindi po ma-verify yung kanilang vaccination status. So pagdating niyo po ng Pilipinas, di ba may facility-based quarantine po kayo, pero yun yung swab test po isa ika-7 araw. Okay. Pag nilabas na po yung inyong negative swab test result, i-continue nyo po yung home quarantine until the 14th day. So yun po yung pagkakaiba nila. 3, 5, 7. Yung kabila naman po ay self-monitoring ng 14 days. And then 10 days na home quarantine and 14 days. Diba? Madali lang po yan guys intindihin. So hopefully ay na-discuss po natin ng simple, 'di ba? Sa paraan po na madali po nating maintindihan. So guys, wag po sana tayong mainis sa mga pabagubagong protocol. Expect nyo na po yan guys kasi tayo po ay nasa pandemic pa rin, 'di ba? Tayo po ay kailangang magsakripisyo din para po sa kapakanan ng hindi lamang po ng nakakarami. Ito pong ginagawa na sakripisyo ng mga pauwi ay para po ito sa kapakanan na natin lahat. Kasi 'di ba guys, isipin niyo na lamang po pag napasukan po tayo ng kahit isa man lang na variant na yan ng Omicron ay hindi po natin siguro kakayanin. Ngayon po, medyo bumubuti-buti na po yung ating sitwasyon dyan sa Pilipinas. So at least hindi po natin afford na mapasukan ng nakakatakot na variant na yan, 'di ba? So magpabakuna na po tayo guys, 'di ba? Samantalahin po natin na marami na pong supply ng bakuna dyan sa Pilipinas. Magpapakuna na po tayo. Okay? So marami pong salamat. Just in case, meron pa rin po kayong mga katanungan, di ba? Pwede nyo pong ilagay yan sa ating comment section sa baba at pipilitin po nating sagutin sa abot po ng ating makakaya. But before we end this video, mega loud shout out po muna kay Sir Manolito Lorenzo, di ba? Lagi ko po talaga itong nakikita sa aking video at nagpapa-shout out po siya. Sir Manolito Lorenzo from Jeddah, KSA, shout out to you. At para po kayo may chance din na may shout out sa ating next video, maglagay lang po kayo ng hashtag Omicron dyan. At dyan po tayo pipili ng mga maswerte na shout out natin sa ating next video. Okay, that's all for now guys. Kita-kita po tayo sa susunod na video ni Payong Kaibigan. Always stay safe and God bless.